Yan. So, hello everyone. Today we will be having our discussion about the YouTube mercury manometers. So, ito yung ating illustration. We have the uh, air pressure, and then may air pressure dito, tapos may tubig at saka may mercury naman dito. So, given naman tayo ng mga height. So, this is under the topic of or the subject of the hydraulics. Okay, so what is the problem says? A YouTube mercury manometer is connected to a closed pressurized tank as illustrated. So given nga tayo ng illustration. If the air pressure is ito given 2 psi, determine the differential reading H. So ito, differential reading of H. So, given tayo, hindi na tayo mahirapan kasi naka-locate na dito yung H. And the specific weight of the air is negligible. So, hindi na natin i-consider yung specific weight ng air kung ano man yung specific weight ng air. So, wala na yan. Hindi na, ibig sabihin, hindi na natin kukumputin yung specific weight ng air. Okay, so what will happen? Analyze muna natin yung illustration kung ano yung mangyayari sa kanya. But before that, you need to subscribe pa din sa ating YouTube para updated ka sa ating mga bagong topic. Okay, so at the same time, para naman ma-inspired tayo na gumawa pa ng mga videos. Okay, so ganito yung mangyayari, no? So, according sa ating mga discussion before, that the pressure of the air is, kasi air yung gas yan is, bari meron tayong uniform pressure. Diba, magiging uniform pressure. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pressure dito. Kung ano yung pressure gauge dito, yun din yung ating pressure dito sa loob. At saka dito. Kasi nasa air pa ito eh. Diba? So, ganyan yung ating magiging ating analyzation. So, ibig sabihin, we will locate the pressure here at saka dito hanggang dito, no? Tapos, aangat ng mercury. Tapos, meron ditong gas. Okay, sige. Yun yung ating gagawin. So, our equation would, kasi bababa siya. Bali, ang mangyayari niyan, okay, bali, ang mangyayari, meron tayong pressure sa air is equal to, yung pressure natin dito, that is 2 psi na sa air, tapos bababa yung H2O, bababa yung H2O hanggang dito. That is, yung height niyan is 4 plus H. Kasi di ba hanggang dito yung tubig. Okay, tapos aangat. Okay, this would be minus ano. Tapos aangat yung pressure ng mercury, Hg times the height. And then plus yung air naman dito, P of the air. Okay, so ganyan yung ating magiging equation. So, ibig sabihin, makakancel out yung air kasi nasa kabilang side at saka ito lilipat doon. That would be kasi para maging positive. Or pwede naman hindi na, equate mo na lang to into 0. Pwede rin naman. Okay, so that would be our equation. Okay, so ganito nga yung ating magiging equation. Maka-cancel out ito. Cancel out. At saka, yan yung ating mangyayari. Okay, that would be our equation. At saka, of course, yung gagamitin natin kasi nasa PSI tayo, that is pound per inches squared. Tama, pound per inches squared. So, gagamitin natin yung 62.4. Ito yung gagamitin natin, 62.4. Since
gusto nating lumabas is in feet na unit. So we need to convert the inches cube to feet cube. Diba? So 1 foot is equivalent to 12 inches. So naka-cube dito, i-cube din natin itong ating conversion. Okay, so 4 feet plus h. So yung lalabas na unit natin is in feet. Kasi yung pound is magka-cancel out ito. Cancel out, tapos cancel. So yung matitira ngayon is ito, feet. So pagdating naman sa kabila, we have the 62.4 times 13.6. Yung blue natin, ito, not part of the equation kasi conversion ito. Kino-convert lang muna natin yung pound per inches into pound per feet cube. Kinonvert lang muna natin itong 62.4. That is the unit weight of the water. Okay, so multiply by the h, and then need natin i-convert, multiply ng 13.6 kasi that is the specific gravity of the mercury. Okay, so that is our equation. So solve natin 62.4 times, actually bakit hindi na, no? Kasi 1 naman, so 12 cube na lang times 4 plus x equals 62.4 12 cube times 13.6 times h. Ano ba yan? Alpha x pala. Sorry. Okay. So, we have the answer. Or kung pwede mo naman, i-shift solve mo na pa din yung ating. Kaya lang dito sa atin is lumalabas na yung value ng ating x. So, our x is ito. Ito yung value ng x natin na x is equal to 0.317 feet. Okay? That is 0.317 feet. Okay? That is our answer for this type of problem. So, I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem na ito. Medyo madali lang siya.